Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Pagdating sa sining, nagiging ekselente ang mga Ilocano pagdating sa larangang ito dahil sa likas sa pagiging maabilidad at malikhain. Ang programang ito ang sumasalamin at kumakatawan sa bawat kabataang Ilocano. Sabay-sabay nating pakinggan ang kanilang adhikain, kilalanan ang kanilang tagumpay, alamin ang solusyon sa kanilang problema at makiisa sa pulso ng mga kabataan. Ako si Ryan Lazo at samahan niyo ako sa makabuluhang mundong kinagagalawan ng mga kabataan. Youth Beat. Maituturing na paglalahad ng nararamdaman at saloobin gamit ang abilidad at imahinasyon ng isang tao. Ito ang sining. May iba't ibang uri ng visual arts, katulad ng painting, graphic designing, photography at sculpture. Ilan lamang ito sa mga visual arts na talaga namang ipinagmamalaki ng mga maabilidad nating kababayan. Sa murang edad, marami na ang nagagawa ng makukulit nating imahinasyon. Kadalasan sa bahay at sa eskwela, nahahasa ang paglikha ng isang obra. Katulad sa mga elementarya, malaki ang papel na ginagampanan ng mga aktibidad tulad ng mga proyekto na dati ay manual na ginuguhit ang mga larawan. Masasabing dito nahuhulma ang artistic side ng mga kabataan. Hi mga kabit! Nung kami mga bata, kapag gumagawa kami ng projects, ginagamit namin yung sarili naming mga kamay. Ngayon, usong-uso na ang mga computers, tapos mga tablets, cellphones. Kaya ngayon, ang ginagamit na ng mga kabataan sa pagdodrawing, yung bagong technology na. Alamin naman natin ang opinion at reaksyon ng mga kabataan kung ano ang mas magandang gamitin sa pagdodrawing. Kung ang traditional ba, gamit ang mga kamay, or gamit ang cellphones at tablets. Di ba sa paggawa ng projects, dati ang ginagamit, pencil, yung kamay mismo. Anong mas maganda, yon or yung paggamit ng tablets, computer, cellphone sa paggawa ng projects? Para sa akin ate, pencil. Kasi syempre para ma-enhance yung mga kakayanan ng mga tao ngayon nowadays. Yung pag-drawing mo. Na-enhance po yung skills ng mga bata kaysa yung paggamit ng mga computer sa kaya pag-print. Yun po. Ikaw naman. Manual. Siguro po, mas maganda pag manual pa rin po. Para may apply mo pa rin yung gusto mong designer. Para sa akin, mas maganda yung sarili mong trabaho. Magtrabaho ka kasi katamaran na rin yun eh. Pag nag-research ka, tapos yun lang, print na, pasa na. Mas nakakuha yung pag-iisip mo na magkaroon ng kakaibang design ganun pag ikaw mismo magtatrabaho. Manual. Kasi doon lumalabas yung yung pagiging artist mo, doon lumalabas yung kakayahan mo bilang isang Okay naman po yung galing po sa computer yung info. Pero mas okay po yung manual. Maganda naman yung modern technology ngayon, pero mas advised pa rin na hands-on ang gagamitin para makasa yung skills mo sa pagdodrawing. Maganda po yung manual kaysa yung sa computer. Kasi meron pa rin kasing mga advantages ng kahit na traditional ng mga yun compared sa mga modern technology ngayon. Sometimes yung mga modern technologies natin meron silang boundaries na hindi nakakayanan. Like for example, meron kang tablet dyan, nakakadrawing ka sa tablet mo. Anong mangyayari sa tablet na dala-dala mo pag nalobat? Diba? Pero pag may lapis ka, matagal yung lapis, mas matagal yung ganyang kahabang lapis kaysa sa baterya ng tablet natin. Mga kabataan ngayon, they have to go back to the origin, what do we call it, the traditional way of learning and expressing oneself.
Yun ang pinaka-importante. Dito sila talaga matuto at makapag-aral. Maliban lang dito sa mga mga social media, of course, that is a part now of our lives. Whether we like it or not, talaga naman tayo, dito na tayo ngayon Pero as I've said, talaga dito ka talaga matututo sa traditional way of learning and improving oneself. Doing the traditional way doon, mga estudyante mismo yung gumagawa ng mga projects nila. So sa paggawa ng mga projects nila, natututo na din, kasama na din yung parang sabi natin na nating experience. So nandun na din yun, kaya natututo sila na. Ayan, at narinig naman natin ang reaksyon at opinion ng mga kabataan at teachers na rin tungkol sa ating topic ngayon. Isipin natin, okay naman silang dalawa kasi ang tablets at iba pang teknolohiya, part yan ng modernization na tinatawag. Pero isipin natin na mas mahal ang mga gadgets kesa sa lapis. Lapis magkano lang yun 5 pesos at na-enhance ang skills ng mga kabataan ngayon. Hindi lamang kabataan, talagang pinapalawak nito ang imahinasyon ng mga kabataan. Hanggang sa muli mga kabit, ako ang inyong Ate Bebs, ang inyong kabit. Susunod sa aming pagbabalik. 10 years old ako, nag-start na ako mag-paint, mag-drawing, especially sa pencil and ball pen kasi ito yung unang medium na hinahawakan ng mga elementary. YouthBit would like to thank the following sponsors. You're watching YouthBit. You're watching YouthBit. You're watching YouthBit. From Sonic Antenna Reservoir, we love YouthBit.